Mga agarang balita, inatake ng Ukraine ang dalawang Russian na barko sa dagat Caspian na may dalang armas at kagamitang militar at nasa ilalim ng parusa. Ibig sabihin, nagsimula ng manghuli ang Ukraine ng mga tanker sa dagat itim at ngayon hindi na rin ligtas ang mga Ruso sa dagat Caspian. At kapansin-pansin, nalaman ang pagkasira ng mga barkong pangtransportasyon isang araw matapos ang unang pag-atake ng Ukraine. Mula nang magsimula ang malawakang digmaan sa plataporma ng Lukoil na gumagana sa Caspian Shelf. Pero ang pangunahing balita na talagang nakakagulat ngayon ay ayon sa kagalang-galang na pahayagang The Atlantic, ang Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump ay talagang nagbigay ng berdeng ilaw sa Ukraine para atakihin ang shadow fleet ng Russia. Ayon sa White House, ito ay katulad ng pagsamsam ng United States ng mga tanker sa baybayin ng Venezuela. At ayon sa ulat ng pahayagan, hindi tumutol si Trump sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga barkong Ruso at sa ilang pagkakataon ay inaprubahan pa niya ang pagbibigay ng impormasyon sa Ukraine para tamaan ang mga pasilidad ng enerhiya ng Russia. Ano ang opinyon ninyo sa balitang ito? Talakayin natin ito ng detalyado sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito ng sabay. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Nakakatulong ito sa mga algorithm ng YouTube para ma-promote ang video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balita habang dumarating. Tinarget ng Ukraine ang dalawang Russian barko na may parusa at nagdadala ng armas at kagamitang militar sa dagat Caspian. Ito ay iniulat ng pamunuan ng puwersa ng espesyal na operasyon ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Ang pagkawasak ng mga barkong pangtransportasyon ay nalaman isang araw matapos tamaan din ng mga Ukrainian drone ang plataporma ng pagkuha ng langis ng Lukoil sa Caspian Shelf. Dahil sa pag-atake malapit sa baybayin ng Kalmykia, nasira ang Rachmaninov na roll-on, roll-off vessel at ang kargamentong barko na Oskar Sarydzha. Ipinahayag ito ng Vystavki. Batay sa datos, ginagamit ang mga barkong ito para sa militar at pinatawan ng parusa ng Estados Unidos dahil sa paghahatid ng kargamentong militar sa pagitan ng Iran at Russian Federation. Ang operasyon ay isinagawa kasama ang kilusang rebelde na itim na sindi na nagbigay sa panig ng Ukraine ng impormasyon tungkol sa ruta at kargamento ng mga inataking barko. Hindi tinukoy ng Special Service Operations kung ano mismo ang inilipat ng mga barko. Ngunit gayunpaman ay isinulat nila na patuloy na nagsasagawa ng asimetrikong mga aksyon ang mga puwersa ng espesyal na operasyon upang pahinain ang kakayahang sumalakay ng hukbong pananakop ng Russia. Kagiliw-giliw sa ulat ng Ministry ng Depensa ng Russian Federation noong umaga ng Disyembre 12, nabanggit na sa himpapawid ng dagat Caspian ay totoong may dalawang drone ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na na-intercept. Ngunit wala nang ibang komento tungkol sa pag-atake ang ibinigay ng mga autoridad ng Russia. Tila pinili nilang manahimik tungkol sa katotohanan ng dalawang barko ang sabay na inatake. Malinaw na binuksan na ng Ukraine ang bagong season ng pangangaso sa mga barko ng Russia, ngayon pati sa dagat Caspian na dati hindi naaabot ng ating tropa. Ipinapansin ko na ang mga inataking barko na sina Rachmaninov at Oskar Sarydzha ay pagmamay-ari ng kumpanyang MG Float na napasama sa blacklist ng Amerika dahil sa pagdadala ng armas para sa Russia mula Iran. Base sa datos ng serbisyo ng Starboard, ang mga barko ay madalas talagang bumibiyahe sa mga ruta mula Russia papuntang Iran at pabalik. Halimbawa, hindi bababa sa 3 beses nang pumasok si Oskar Sarydzha sa mga pantalan ng Iran ngayong taglagas. Ayon sa mga mananaliksik, ang mga barkong ito ang nagdadala ng mga Shahed drone at sandatang pangraketa mula Iran. Maaaring tumulong ang Russia sa Iran na armasan ang kanilang mga proxy forces sa gitnang silangan gamit ang magagaan na sandata. At malinaw na ngayon na matapos ang mga pag-atake sa ilalim ng tanker ng Aninong Armada sa Dagat Itim, tinutukan na ng Ukraine ang mga rutang logistika ng mga Ruso sa Dagat Caspian. Kahapon lang, Disyembre 11 sinimulan ng Ukraine na atakihin ang mga energy facility ng Russia. Hindi lang yung mga nagpoproseso ng langis, kundi pati na rin yung mga kumukuha ng langis. Isang drone attack ang isinagawa sa plataporma sa continental shelf ng dagat Caspian. Ayon sa source ng Bloomberg, ang mga long-range na drone
ay hindi bababa sa 4 na beses na umatake sa plataporma na gumagana sa minahan na pinangalanang Filanovsky. Ito ang pinakamalaking oil field ng Lukoil sa Russian sector ng Dagat Caspian na may malaking reserba na humigit kumulang 129 na milyong tonelada ng langis. Isinasagawa ang pagmimina mula sa ilang plataporma at ang langis ay ine-export sa pamamagitan ng Caspian Pipeline Consortium na sa kabilang dulo sa Novorossiysk ay inaatake rin ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine. Dahil sa pag-atake, itinigil ang pagmimina sa mahigit 20 balon ng oil field. Kaya masasabi natin na pinalalawak ng Ukraine ang saklaw ng kanilang kampanyang militar laban sa industriya ng langis ng Russia. Mula noong Agosto, palaging inaatake ang mga oil refinery. Kamakailan, nadagdagan pa ito ng mga pag-atake sa port infrastructure tulad sa Novorossiysk na kabilang sa mga dahilan. Ang average na araw-araw na export ng mga produktong petrolyo noong Nobyembre ay umabot lamang sa 2 milyong bariles na 21% na mas mababa kaysa sa karaniwang antas para sa buwang ito mula 2016 hanggang 2024. Inililipat ng Kyiv ang pag-atake mula oil refinery patungong export facility at kung magpatuloy ito, posibleng magdulot ng pangmatagalang pinsala sa Russia. Ngunit sa konteksto ng episode na ito, mahalaga ring tandaan na ngayon ay may panghuhuli na rin sa mga tanker ng Shadow Fleet na nagdadala ng langis at mga produktong petrolyo mula sa Russia. Huling tinamaan ng Sea Drone ang barkong Dashan sa Black Sea na ngayon ay nasa ilalim ng Western sanctions. Bukod pa rito, ayon sa Wall Street Journal, sa kanilang mga simpleng pagtataya, maaaring nakapagpasabog na ang Ukraine ng halos 10 tanker ng Russian Shadow Fleet sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ganyan gumagana ang ating sanksyon at dito tayo lalapit sa pinakakawili-wiling bahagi. Si Donald Trump ay talagang pabor sa mga ganitong pag-atake sa mga Russian na tanker. Ayon sa The Atlantic na nagsipi sa mga opisyal ng Amerika at Ukraine, binigyan talaga ng administrasyong Trump ng berdeng ilaw ang Ukraine na atakihin ang Shadow Fleet ng Russia. Kung sa panahon ni Joe Biden ay nag-aalangan ang Washington dahil sa takot sa eskalasyon at tutol sa mga pag-atake sa oil logistics ng Russia sa international na tubig, nagbago ang pulisiya ng maupo sa White House ang administrasyong Republican. Ayon sa The Atlantic, hindi tumutol si Trump sa mga pag-atake at sa ilang pagkakataon ay inaprubahan pa ang pagbibigay ng impormasyon sa Ukraine para tamaan ang mga pasilidad ng enerhiya ng Russia. Habang pinipilit ng Estados Unidos ang Kyiv na bilisan ang usapang pangkapayapaan, pinasabog ng Ukraine ang 5 oil tanker ng Shadow Fleet na may dalang langis sa Russia kamakailan. Russia, bisa! Sa DE, wala itong kinalaman sa ilan. Itek kahit ipaliwanag. Ngayon, malinaw na ang tunggaliang ito ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng insurance ng mga barko rito. Ayon sa The Atlantic, kahit may pampublikong pahayag na nais itong maresolba ng mapayapa, sinuportahan ni Trump ang mga hakbang ng Ukraine laban sa industriya ng langis ng Russia. Noong Oktubre, nagpatupad ang kanyang administrasyon ng parusa laban sa Rosneft at Lukoil na nagparalisa sa export at nagdulot ng pagbaba ng presyo ng langis ng Russia. Aminado ang Estados Unidos sa panganib sa pandaigdigang merkado, ngunit itinuturing nilang mahalagang presyur laban kay Vladimir Putin ang mga pag-atake. Ayon sa publikasyon, umaasa ang Washington na ang paghina ng logistika ng langis ng Russia ay magtutulak sa Kremlin na mas maghanap ng paraan para sa negosasyon. Tulad ng sinabi ni Sergey Lavrov ng Russian Foreign Ministry, lumalawak ang heograpiya ng digmaan, ngunit hindi ito pabor sa Russia. Dito ko ilalagay ang tuldok, ibahagi ang opinyon at konklusyon sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel. Kung naging interesante para sa inyo ang episode na ito at may nakuha kayong kapaki-pakinabang na impormasyon, maaari ninyong pasalamatan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Iyon lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.